Magkatabi kami ng upuan ni Liam sa eroplano. Doon ako sa may bintana. Busy ako sa pagtingin sa mga ulap. Si Liam, busy din siya. Yes, isend mo na lang lahat sa email ko. Yes, tawagan mo na lang si Sheila. Ikaw na muna bahala, Rob. Oo, lahat ng updates. Ayoko ng complaints, okay? Blah, blah, blah. See, busy siya. Hanggang dito, trabaho pa din. Ayos, hindi ko naman siya pwedeng sitahin. Dahil sa hindi ko naman talaga siya fiancé. Wala lang, nakakainis pala pag ganun. Puro trabaho na lang. Inaantok lang ako sa mga pinagsasabi ni Liam. Kaya itutulog ko na lang to. Medyo kulang din ako sa tulog dahil may biglaan akong fashion show kagabi. Liam's POV. After ko makipag-usap kay Rob tungkol sa nangyayari sa hotel ay pinapatay na din ng flight attendant ang lahat ng gadgets dahil magti-take off na kami. Nakita ko si Lyra na natutulog. Napagod siguro sa fashion show niya kagabi. Hindi naman talaga dapat ako sasama sa kanila ngayon. Dapat talaga sa 15 pa ako papunta. At susunod na lang sa kanila. Kasi nga madaming tao bukas sa hotel. Baka magka-problema. Pumayag naman si Lyra sa plano ko. Ang kaso sina Daddy ayaw pumayag. Dapat daw kasama ako. Pipikit na sana ako para matulog nang maramdaman kong biglang bumagsak sa balikat ko yung ulo ni Lyra. Kaya nilingon ko siya. Tulog na tulog talaga. Inayos ko yung pagkakapatong ng ulo niya sa balikat ko para maging komportable siya. At saka ako natulog. Lyra's POV. Nagising ako dahil sa bigat ng ulo ko. Dinilat ko yung mga mata ko at nakita ko na si Liam natutulog. Yung ulo niya pala yung pabigat. Nakapatong kasi sa ulo ko. At yung ulo ko naman nakapatong sa balikat niya. Napangiti na lang ako sa posisyon naming dalawa. Kung siguro may makakakita sa amin at hindi alamin tungkol sa deal namin ni Liam, sasabihin ang sweet namin at bagay kami. Pero para sa amin ni Liam, wala lang to. Lalo na sa kanya. Pero ako, ewan ko. Hindi dapat ako kiligin pero yun ang nararamdaman ko ngayon. Wala kasing gumawa sa akin ito except for Chi and Lan. Nakarating na kami sa bahay ni Liam. Yes, may bahay sila dito sa US. Kaya dito na lang kami magstay. Hindi na namin kailangan pa mag-check-in sa hotel. Okay naman yung bahay nila. Si Tito Leo daw ang nag-design. At gift ni Tito kay Tita Ali. Nung 10th wedding anniversary nila. Dahil sa pagod na kami kaya naman, after ng dinner, nag-decide na kaming magpahinga. Si Tito Leo at Tita Ali dun sa master's bedroom. Si Daddy naman dun sa guest room. Si Yaya Rosie na lang tuloy yung natulog sa kwarto ni Ate Sofia. Ako, dapat dun sa room ni Ate Sofia. Pero they insist na dun na rin ako sa kwarto ni Liam matulog. Okay naman yung room ni Liam. Simple lang. Ganun pa rin, syempre boring. Dun ako natulog sa kama niya. At siya naman, dun sa may sofa bed niya. Valentine's Day. Nagising ako ng maaga dahil sa lamig. 9 a.m. pa lang. Sinilip ko kung natutulog pa rin si Liam. At ang nakita ko, ayun, nasa sofa bed niya at nakaharap sa laptop niya. Suot ang pajama niya at ang daming papel na nakakalat sa sofa bed niya. Nakalagay din sa tray yung hula ko malamig na kape. Tasty at mayo spread. Okay, medyo shock lang ako kasi hindi ko akalain na ganyan pala siya ka-workaholic. Samantalang ako, kapag gising ko, diretso sa kusina. Kain, kain at kain. Tapos chill lang.
naghihintay ng next schedule ko. Good morning. Bati ko sa kanya. Good morning din. Baba ka na lang. Ready na yung breakfast doon kung nagugutom ka na. Sabi niya sa akin nang nakatingin pa rin sa laptop niya. Hindi ko na lang pinansin at nagpunta ako sa CR para maghilamos at mag-toothbrush. Ikaw, hindi ka ba bababa? Tanong ko sa kanya pagkalabas ko ng CR. Hindi na. Madami pa akong tatapusin eh. Okay, baba na ako. Sorry ha. Hindi ako marunong magligpit ng hinigaan eh. Tawagin ko na lang si Yaya para iligpit mamaya. Okay lang. Sa Pilipinas naman, magkahiwalay tayo ng kwarto kaya okay lang. Kahit magulo yung kwarto mo. Sabi ko nga. Bumaba na ako sa kusina at nag-umpisang kumain. Sa kitchen. Agatha, iha. Wala ba kayong plano ni Liam na lumabas? It's Valentine's Day today. Tanong ni Tita Ali. Wala po eh. Madami po kasi siyang ginagawa. Ay, Valentine's nga pala. Wala naman talaga kaming balak lumabas eh. Isa pa, ano naman gagawin namin sa labas? Magdi-date? Hindi naman talaga kami couple. Saktong bumaba si Liam kaya agad siyang tinanong na tito. Oh, Liam, wala ba kayong balak lumabas ni Agatha ngayon? Valentine's na Valentine's, puro trabaho inaasikaso mo. Si Tito Leo. Just for once, Liam, mag-break ka muna sa work. Sermon sa kanya ni Tita Ali. Later, Mom, promise. Tatapusin ko lang yung ginagawa ko sa taas. Liam, okay lang, wag na. No, Agatha. Hindi pwedeng okay lang yun. You must have a date today. Ang ganda pa naman ng panahon, no? At saka, para makabili na rin kayo ng mga gagamitin nyo sa kasal nyo. Aba, malapit na yun, ha? Hindi dapat kayo nagsasayang ng oras. Sabi ni Tita Ali. Okay, Ma. Mag-aayos na kami, okay? Sabi ni Liam sa mommy niya. Napatingin naman siya sa akin at nagkibit-balikat lang. After mo kumain, mag-ayos ka na. Tapos aalis na din tayo, okay? Sabi sa akin ni Liam na nakangiti. Okay. Sagot ko. Somewhere out there, kami ni Liam. Pasensya na kay Mom. Ang kulit, no? At saka sorry ha. Wala kasi ako masyadong alam sa mga date-date eh. Sabi ni Liam. Sus, okay lang. Wala din akong alam sa mga date. I mean, serious date. Nakikipag-date ako pero dinner or lunch date. Not like this na sa labas, mag-i-stroll. Sabi ko din sa kanya na nakangiti. Hindi na namin ginamit yung kotse niya kasi sabi ko, maglakad-lakad na lang kami. Para naman, mas makita namin yung place. Tsaka, gusto ko ma-experience, mag-commute. Hindi ko kasi nagagawa sa Pilipinas yun. Pumayag naman siya kaya eto kami ngayon. Lakad lang ng lakad. Nagpunta kami sa isang butik at nag-shopping. Pumunta din kami sa mall para mag-canvas ng mga gagamitin sa wedding. Para pagdating ni na Cams, alam ko na kung saan kami pupunta at hindi na kami paikot-ikot pa. Time consuming kasi masyado kung sa susunod pa namin gagawin lahat. Ako na lang ba yung pipili ng wedding ring natin? O gusto mo ko samahan? Tanong ko sa kanya. Samahan na lang kita. Baka kasi mamaya sobrang mahal ng bilin mo. Nako, kawawa naman yung savings ko. Biro niya. Hindi kanya-kanya tayo ng bili. Sabi ko sa kanya. Sira. Ikaw na nga bumili ng engagement ring eh. Sabi niya. Tumingin na kami ng wedding ring nang hindi namin inaasahan na pareho pa kami ng magugustuhan. Sabay pa kami nagsalita doon sa sales lady. I want this. I like it. Kaming dalawa. Sabay turo sa singsing. And we both laughed. Dahil sa pagsasabay namin. Natawa rin yung mga sales lady at sinabing,
What a cute couple. After naming bilhin yun, actually medyo may kamahalan. Pero okay lang daw sa kanya kasi gusto niya rin. Simple lang kasi siya. Binati kami ng mga sales lady ng congratulation nung lumabas na kami sa store nila. Nagutom kami sa paggagala kaya naman kumain na kami. Hindi sa isang sosyal at kilalang restaurant kami kumain, kundi sa mga food stand lang na nakita namin sa daan. Pareho kasi kaming sawa na sa ambience ng mga fine dining. Kaya halos lahat ng tinatry namin dito, hindi namin nagagawa sa Pilipinas. Nang walang media. Umuwi na din kami sa bahay after naming maggala ng todo. Nag-enjoy naman kami sa first date namin. Puro tawanan lang. Lakad, asaran, kain, lakad, pictures, gala, kain, lakad. Paulit-ulit lang. Pero masaya at buong araw kami nagka-holding hands. Ewan, parang automatic na lang sa amin na mag-holding hands ngayon. Tinanong niya ako kanina kung gusto ko daw ba ng flowers at ibibili niya ako. Sabi ko wag na siyang bumili. Kasi hindi naman ako mahilig sa flower. Pero ang totoo, gusto ko kasi na kusa siyang bumili at ibigay niya sa akin. Sa sobrang tagal nga namin nagala, ginabi na kami. Kaya ayun, pagdating sa bahay pagod na kami at gusto na namin magpahinga. Kinamusta kami ni na Daddy. Sabi namin nag-enjoy kami. Pumasok na kami sa kwarto namin para mag-ayos na, para matulog. Good night. Salamat sa Valentine's Day. Nag-enjoy ako. Sabi ko sa kanya. Ako din, nag-enjoy. Salamat sa pagsakay sa mga trip ko kanina. Next time agahan natin para madami pa tayong mapuntahan at makain. Sabi ko sa kanya. Ang takaw mo talaga, Lira. Sige na, matulog ka na. Okay. Good night ulit. Sabi ko at nag-umpisa na ako maglakad papunta sa kama ko. Pero hindi natuloy dahil hinawakan ni Liam yung kamay ko. At iniharap sa kanya. At alam niyo na, I got my first kiss. Good night, Lira. Happy Valentine's Day. Sabi niya sa akin. Happy Valentine's Day, Liam. Good night.